Hello mga kaigo, welcome ulit sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At mga kaigo, andito na po tayo sa number 11 na free criminology review slash lecture natin sa YouTube channel natin. So, ang i-discuss ko sa inyo mga kaigo ay yung norms and deviance or deviance. Depende lang sa pronunciation ninyo, depende lang sa kaartean ninyo. So, norms and deviance. Okay, mga kaigo, yung acts po na in violation of the revised penal code, ang tawag po natin dyan ay felony. And that is a basic knowledge sa ating mga criminology students. Yung in violation naman po sa special penal laws, we call those as offense. Yan. Okay? Ngayon, yung mga acts naman na violation of simple rules, itong mga simple rules mga kaigo, halimbawa nito is yung municipal ordinances, barangay ordinances, basta simple rules. Kaya ang tawag po natin yan sa mga violation na yan ay misdemeanor. Misdemeanor. O, depende na lang din sa kaartehan ninyong pronunciation. So, we also term those as delinquency and tinatawag din ng iba na infraction. So, basta simple rules, that is misdemeanor. Okay? Ngayon, yung mga acts naman or omission in violation of public laws, which is general na public laws, ang tawag po natin dyan ay crime naman. Okay? Ngayon, ang tawag naman natin sa mga acts or or behavior which is in violation of norms, okay, we usually term those as deviance. Okay? Kasi itong topic na ito mga kaigo, norms and deviance, andito rin po sa Table of Specification para sa Criminology Board Exam. Itong Table 1.1 mga kaigo, tapos na po natin yan na-discuss. At andito na po tayo sa Table 1.2. Tapos na po natin mga kaigo yung mala-inse, yan, mala-prohibita, consensus, conflict, and interaction list model. At andito na po tayo sa topic na deviance and norms. Pinagsama po natin yan kasi magkasama lang naman yang dalawang yan. Okay? So sa mga naligaw pala, ngayon lang nakapunta dito sa ating channel natin. Ang ginagawa po natin ngayon ay inisa-isay na natin. I-discuss yung mga topics na andun po sa TOS, yung Table of Specification. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga basis ng ating examiners para gumawa ng question para sa board exam ng mga magustong maging criminologist. Okay? Now, punta na tayo So, unahin natin yung norm. What is norm? Ano nga ba ang norm mga kaigo? Okay? Ang norm mga kaigo, anuman po yung mga behavior ninyo na which is acceptable sa majority ng society, norms po yan. Anuman po yung ginagawa ninyo na karamihan ay nag-a-agree naman na ito ay tama, yun po ay norms din yan. Especially sa ating mga choices, okay, na ang sinasabi ng karamihan na tama yan na naging choice mo, basta accepted by the society, norms po yan. Kasi mga kaigo, ito pong norm, pinaikli lang po na word ito na normal. Yung pinaikli ng word na normal. Okay, kung ano man po ang nakikita niyo sa society na normal lang sa ibang tao o normal lang sa community, tinatawag po natin yan na norms or norms. Okay, so ito po ang definition mga kaigo. So, ang sabi dito, it refers to expected. Tandaan ninyo, this is the magic word, expected behaviors, action, and choices within a specified space. Gusto ko lang idiin itong bakit may tinatawag na within a specified space. Okay. May mga behavior kasi mga kaigo na okay naman sa isang lugar, pero hindi po okay sa isang lugar. Ibig sabihin, may mga norms, halimbawa, may mga norms dito sa Bicol region na hindi naman norms sa Cordillera Administrative Region. So, yung norms kasi mga kaigo, depende din po yan sa territory. Okay, bigyan ko kayo ng example. Dito sa Bicol, isa po sa mga norms na ginagawa dito is pag lamay, bawal mag-take out maski isang candy. Tama, mga taga Bicol. Pero sa ibang lugar, okay lang naman. Yan po ang ibig sabihin ng specified space. So, ano pa po ang expected? Kasi pag sinabi nating norms, these are ethical standards being accepted by the society. So, yung behavior mo na tama, yung action mo na tama, yung choices mo na tama, na sinasabi ng buong society or majority of the society na tama,
Okay, tinatawag po natin yan na norm or norms. Okay, next definition mga kaigo ito. These are perceived, informal, and mostly unwritten. So, tandaan nyo mga kaigo, mostly po ng ating mga norms or ang ating mga kagawalian, tradition, customs, or values, kasi mga norms din ang mga yan, dyan nanggagaling mga norms. Mostly po, hindi po yan nakasulat. Okay? Mostly, fina-follow natin na nakasanayan na natin na hindi naman nakasulat sa isang rules, isang batas, or isang ordinances. And define acceptable, appropriate action. So, ibig sabihin ng norms, ito po yung mga acceptable na ginagawa natin. Ito po yung appropriate na ginagawa natin. Just like po yung pagsasabi ng opo and po. Those are norms. Pero, unwritten ang mga yan. Okay? Given a group of community. So, hindi pa rin nawawala yung a certain space, di ba? A specified space. Thus, ginaguide po ang human behavior natin. So, sa pamamagitan ng norms na yun, mga kaigo, nagaguide po yung kaugalian natin. Nagaguide po yung behavior natin. Okay? So, I hope naintindihan nyo kung ano ang normal. So, ano man po ang accepted ng society, ano man po ang sinasabi ng society na tama, fina-follow natin, yung standard, yung standard na fina-follow natin, we call them as norms. Okay, there are two types of norms mga kaibigan. Ito pala muntik natin makalimutan ito. It is based on tradition, customs, and values. Kasi yung norm mga kaigo, okay, na hindi naman yan na-create sa isang gabi lang. Okay, ang norms na form po sa pamamagitan po ng ating mga traditions, ng ating mga custom, values, kung ano man po ang kinasanayan. Okay? Nagmula po yan sa mga yan. Yun po ang nagiging basis kung bakit nagkaroon tayo ng norm sa pamamagitan ng ating mga tradition, etc. No? So, yan po ang norm. Now, merong type of norm. Dalawa lang po. We have the implicit norms and the explicit norms. Okay, ganito lang yan. Simple lang yan. Pag sinabi natin implicit norms, ito po yung mga hindi naman po nakasulat. Okay? Yan po yung implicit. Ibig sabihin, ito yung kinasanayan natin na hindi naman po nakasulat sa any laws, any rules, and regulation. Ang halimbawa nito po, tulad ng sabi ko kanina, ito yung pagsabi ng opo and po sa mga mas nakakatanda. Okay, relate natin sa criminology student. Ito po yung pagsasabi natin ng pag nakasalubong natin si instructor, we say, good morning ma'am, good morning sir. Okay, hindi naman po nakasulat sa any municipal ordinance or hindi naman nakasulat sa batas na gawin natin yon, pero nakasanayan kasi natin. And that is norm. Implicit norms po ang tawag dyan. Pag sinabi nating explicit norms naman, ito naman po yung mga norms na written. Okay, ang perfect example mo ng norms na fina-follow natin na explicit norms, ito po yung mga batas natin. Okay, nakasulat po sila. Rules and regulation, ordinances, barangay, those are explicit norms kasi na-codified na into law. Na-codified na written na yan. Okay, ito yung definition, no? Okay, ang implicit norms, these are norms that not written or hindi po recorded. Pero, we are following it. Okay? Just like po, opo, po, ganyan. Pagiging respeto, ito yung ito po yung mga polite behavior natin. Okay? Sana po nag-gets niyo Yung explicit norms naman, ito po yung mga norms na written down or spoken. About and referred openly. So, ang tandaan nyo lang yan sa explicit norm, written po sila. And the perfect example of this norms is yung batas natin kasi written yan. Okay? Yan po ang pinagkaiba ng implicit at saka explicit norms. Written and unwritten or not written. Okay? So, dito naman po tayo sa deviance. Okay. So, naintindihan nyo na kung ano ang norms. Pag po violate mo ang norms ng isang society or ng isang community, ang tawag po natin dyan ay deviance. Okay? Deviant. Ano ang root word nito? Deviate. Lumihis. Ibig sabihin, lumihis ka sa kinagisnan ng karamihan ng tao. So, ibig sabihin ng deviance. Okay, what is deviance? Yan. Any behavior that violates social norms. So, napaka self-explanatory ang definition. So, ito yung ugali mo
na vina-violate yung norms. Ito yung mas kompleto na definition, refers to action or norms. Ibig sabihin, hindi lang yung behavior, pati din po yung ginawa mo na which violate a cultural norms or sociological norms or kaugalian ng society. So, deviance po ang tawag dyan. Basta tandaan niyo norms, deviant. Pag binviolate mo, deviance na po yan. Now, mga kaigo, there are two types of deviance. Gaya ng norms, meron ding dalawang type. Ngayon, ang deviance ganun din. Informal and informal deviance. Di ba kanina, explicit. Ibig sabihin, ito yung mga norms na nakasulat. Pag violate po natin yan, ang tawag po dyan, formal deviance. Yan. Yung nakasulat. Halimbawa, yung batas. Okay? Yung implicit naman kanina, ito yung mga norms na hindi naman po nakasulat. Pag violate natin dyan, ang tawag din po dyan is informal deviance. O alin dyan, violate mo ang batas, that is formal deviance. Hindi ka nagmano po sa nakakatanda, that is informal deviance. Okay, this is the definition. Pag sinabing formal deviance, the behavior violates a norm that have been codified into law. So, ibig sabihin, ito na yung mga batas. Pag binviolate natin ang batas, kasi ang batas, halimbawa po yan ng norm. So, pag binviolate natin mga kaigo, formal deviance ang tawag dyan. Okay. Pag sinabing informal deviance, ito naman yung mga norms, binviolate natin yung mga norms na not been codified into law. So, ibig sabihin, unwritten rules ang binabiolate natin dito. Hindi po nakasulat. So, informal and formal deviance. Sana naintindihan nyo na, Okay? So, yan po mga kaigo ang norms and deviance na nakasaad po sa Table of Specification ng Criminologist Licensure Examination. So, abangan nyo po ang ating mga discussion. I-cover po natin ang nilalaman ng TOS.